ang ang nabigay po sa akin, na-assign po sa atin ay Romans chapter 7. Romans chapter 7, verse 7 to 25. Nung last Sunday, 6 verse lang po yun. Ngayon, ang daming verse. Maraming verses. So, okay, balikan lang po natin yung content ng buong Romans. Okay, sabi po dito sa context ng Romans, so yung chapter 1 hanggang chapter 1, verse 17, ang laman po noon ay introduction and theme. Pagdating naman sa chapter 1, verse 18 hanggang chapter 3, verse 20, ang pinag-uusapan po doon ay the universal human need of salvation. Sa chapter 3, verse 21 hanggang chapter 4, verse 25, ang pinag-uusapan po ni Apostle Pablo po doon ay God's way of salvation. Pagdating naman sa chapter 5, verse 1 hanggang chapter 8, verse 39, is the new life in Christ. And then chapter 9, verse 1 hanggang chapter 11, verse 36, yun po ay Israel in the plan of God. Okay? So, nandun pa lang po tayo sa the new life in Christ. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, the new life in Christ. So, ano ba yung buhay? Amen? Yung nasa Panginoon. Amen? So, okay, balikan lang po natin yung binasa po natin last Sunday. Sabi po dito, di ba? But now that we have been fully released from the power of the law, we are dead to what once controlled us. Okay, again. Malaya na po tayo sa kasalanan nagkokontrol. Amen? Kung dati po tayo po ay walang humpay na magkasala. Amen? Walang humpay na anumang mga mali na ginagawa. Pero this time, amen, hindi ka na control nun. Amen? Sino rito, pag gagawa ka ng kasalanan, ay merong nagsasabi sa iyo na, huwag mong gawin yan. Meron bang kayong naranasan ng ganon? Sino po nakakaranas ng ganon? May kausap ba ako? Okay, pag may gagawin ka palang kasalanan, may bubulong sa'yo, may nagsasabi sa iyo, naku, huwag mong gawin yan. Pero, sino, taas ang kamay, sino nakakaranas ng ganon? So, ibig sabihin, ikaw ay, malaya ka na. Amen? Kasi meron may banal na espiritu sa loob. Amen? Amen po ba? Na nagsasabi na yung mga bagay, nag-guide sa'yo na huwag mo nang gawin yung mga bagay na hindi tama. Pero, kung until now, walang nagsasabi sa'yo ng ganon, ibig sabihin, kinakokontrol ka pa rin ng kasalanan. Amen? Namubuhay ka pa rin sa kasalanan. Amen? Kapag walang nagsasabi sa iyo ng gano'n, walang still small voice na nagsasabi sa iyo na huwag gawin yung kasalanan na yon. Amen? Nakukuha niyo po mga kapatid? Naintindihan niyo po ba natin? So, ibig sabihin, our lives are no longer motivated by the obsolete way of following the written code. Amen? Kasi before, especially 10 utos na lamang, mga kapatid, no? Sino ang nakakasunod ng 10 utos? Di ba, sabi nga ni Sister Nancy, wala naman. Di ba, tama? Okay, so, ibig sabihin, hindi na tayo motivated doon sa, di ba, kailangan gawin mo to, gawin mo yan. Di ba? Amen po ba? Amen? Ikaw ay mahilig sa donut. Alam niyo yung donut? Donut do. Do not do this. Do not buy. Amen? Puro donut. Amen? So that now we may serve God by living in the freshness of a new life in the power of the Holy Spirit. Amen? So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Amen? So, ngayon, yun na po yung pag-uusapan po natin. Okay, so, bago po tayo dumating doon, so, in Romans chapter 7, merong big questions. The big questions of Romans chapter 7. Ano-ano pa yung big questions na yan? Okay, number 1. What role does God's law play in the Christian life? Is the law bad? Okay. Sige nga, mag-ano nga tayo, mag-counting tayo, question and answer nga tayo. Okay, is the law bad? Sino nagsasabi na yes? Taas ang kamay. Is the law bad? Taas ang kamay. Nagsasabi na yes. Walang magtataas. Okay. Does it still matter? Nag-matter pa ba ang law ngayon? Yes.
should Christians ignore it? Okay, so malalaman po natin habang tayo ay, so makinig po tayo sa mensahe po ngayong umaga. Are you ready to hear the word? Amen? Okay, so basahin po natin ang, bago po yan, basahin ko lang po, ulitin lang po natin. Gusto ko lang ma-refresh po kayo lahat. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Okay, sabi po dito, basahin po natin. For it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God, not as a result of your works nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. So, ibig po sabihin, hindi po yung law, kaya po tayo ay nagligtas. Ano po? Bakit po tayo naligtas? It is because of grace. Amen? Grace through faith. Not by grace alone, not by faith alone, but by grace through faith. Amen? Kasi iba kasi, by grace alone, ano nangyayari sa kanila? Lahat na raw ligtas. Ang tawag doon ay universal, parang universal salvation. Kahit wala kang kino-confess, lahat, maingat po tayo sa mga ganon. Dahil maraming ganon kumakalat na rin na mga katuruan. Okay? Lalong-lalo na yung lagi nanonood ng mga reels, mga video sa Facebook. Amen? Amen po ba? Kasi gabuhok na ang diferensya, mga kapatid. Kapag kayo ay na-deceive ng mga ganong katuruan. Okay, iba naman, by faith alone. Okay? So, ang dami mga katuruan yung kumakalat. Akala natin ay totoo, pero ano yun? Hindi po yun totoo. Ibig sabihin, may difference. Ano ang difference? Gabuhok lang. At mahalaga po ang gabuhok lang ng difference kapag may difference. Alam niyo bakit? Kapag tayo ay naglalakad, amen? Naglalakad tayo, straight lang po tayo, pero may diferensyang gabuhok. Amen? Kapag tayo naglalakad, unti-unti habang lumalayo, napapalayo na rin yung isa. Intindihan niyo po mga kapatid? So dapat hindi po tayo ma-sway, ma-deceive ng mga kaaway sapagkat there are so many false teachers ngayon, there are so many false prophets. Mag-ingat po tayo ng mga sinasabi, sinabi ng Lord, sinabi ng Diyos. Mag-ingat po tayo sa mga gano'n mga kapatid. Sinabi ng Diyos, mag-full time ka na. Sinabi ko talaga ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ganto, ganyan. Mag-ingat po tayo sa mga gano'n mga kapatid. Mga false prophet na hindi naman talaga sinabi ng Diyos. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, kaya po, ang ating kaligtasan niya ay by grace through faith. Okay. Again, anong unang gagawin po natin? First, we must accept the gospel. And second, we live the gospel. Amen? We must accept the gospel. And the gospel is, sino yung gospel? Si Jesus. Amen? We live the gospel. We must accept the gospel and we live the gospel. Okay? Para lang mas maintindihan po natin ano nga tawag dito? Basta yung gospel. God created us to be with Him. Our sins separate us from God. Sins cannot be removed by good deeds. Paying the price for sin, Jesus died and rose again. Everyone who trusts in Him alone has eternal life. Life with Jesus starts now and lasts forever. Amen? So, ganito po natin dapat sinusundan, amen, yung gospel, mga kapatid. Hindi po tayo dapat maligaw. Amen? So, alam niyo po yung Book of Romans, the Epistle to the Romans is a profound testament of the unwavering love of Christ and its transformative power in our lives. Amen? Kung tiniran niyo mga kapatid, itong Romans ay para talaga sa mga hintil. Sabi mo nga, hintil. Mga Gentiles. Amen? Para po sa atin to mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo ang mensaheng ito. Amen?
para po sa atin itong mensahe na to. Okay, so, ito na po yung ating pag-uusapan, yung ating naka-assign po sa atin. Romans chapter 7, verse 7 to 25. Ano po ang sabi, ang title po niyan ay Exposed by the Law, Redeemed by Jesus. Okay, so, maraming verse po yan. Verse 7 to 25. So, basahin po natin, okay? Please bear with me po, pero kailangan po natin basahin, especially yung mga wala pang BRC dyan. May BRC na kayo ngayon. Okay, basahin po natin, Romans chapter 7, verse 7 to 25, in 1, 2, 3, go! Is the law sin? Certainly not. On the contrary, if it had not been for the law, I would not have recognized sin. For I would not have known, for example, about coveting what belongs to another, and would have no sense of guilt if the law had not repeatedly said, "You shall not covet." But sin, finding an opportunity through the commandment to express itself, produced in me every kind of coveting and selfish desire. For without the law, sin is dead. The recognition of sin is inactive. I was once alive without the knowledge of the law, but when the commandment came and I understood its meaning, sin became alive and I died, since the law sentenced me to death. And the very commandment which was intended to bring life actually proved to bring death for me. For sin, seizing its opportunity through the commandment, beguiled and completely deceived me, and using it as a weapon, killed me, separating me from God. So then, the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Did that which is good, the law, then become death to me? Certainly not. But sin, in order that it might be revealed as sin, was producing death in me by using this good thing as a weapon, so that through the commandment, sin would become exceedingly sinful. We know that the law is spiritual, but I am creature of the flesh, worldly, self-reliant, carnal, and unspiritual, sold into slavery to sin, and serving under its control, for I do not understand my own actions. I am baffled and bewildered by them. I do not practice what I want to do, but I am doing the very thing I hate, and yielding to my human nature, my worldliness, my sinful capacity. Now, if I habitually do what I do not want to do, that means I agree with the law, confessing that it is good, morally excellent. So now, if that is the case, then it is no longer I who do it, the disobedient thing which I despise, but the sin nature which lives in me. For I know that nothing good lives in me, that is, in my flesh, my human nature, my worldliness, my sinful capacity. For the willingness to do good is present in me, but the doing of good is not. For the good that I want to do, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. Verse 20, but if I am doing the very thing I do not want to do, I am no longer the one doing it. That is, it is not me that acts, but the sin nature which lives in me. So I find it to be the law of my inner self that evil is present in me, the one who wants to do good, for I joyfully delight in the law of God in my inner self with my new nature. But I see a different law and rule of action in the members of my body, in its appetites and desires, waging war against the law of my mind, and subduing me and making me a prisoner of the law of sin, which is within my members. Verse 24, wretched and miserable man that I am, who will rescue me and set me free from this body of death, this corrupt mortal existence? Thanks be to God for my deliverance through Jesus Christ our Lord.
So then, on the other hand, I myself with my mind serve the law of God, but on the other, with my flesh, my human nature, my worldliness, my sinful capacity, I serve the law of sin. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin Diyos, maraming pong salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong mga salita. Dalangin po namin Panginoon, ikaw po ang maglagay pa ng mayamang kapahayagan, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga ito. Father, we thank you, Lord, O God, that you will think through my mind and speak to my vocal cord, O God. Thank you, Lord, for your anointing, O God. Anoint our hearts, anoint our ears, anoint our mind, O God, to receive from you, O God, today. In Jesus' mighty name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, napansin po natin, binasa po natin Romans chapter 7, verse 7 to 20. Ano napansin nyo? Okay? Napansin po natin, merong conflict. Sabihin mo, may conflict. Okay? May conflict. Okay. Okay, tingnan po natin to yung the framework of the Christian life. Okay, ibig sabihin, ito yung balangkas o yung blueprint ng Christian life. Amen? Tandaan po natin to mga kapatid. Ito yung balangkas. Okay, ito yung framework ng Christian life. Okay, sa unang-una, sa left po, ay justification. Okay? So, ibig sabihin, justification yung past. Ito yung ginawa ng Panginoon. Amen? God declares sinners righteous through faith in Jesus alone, based entirely on Christ's work, not human effort. Amen? Naintindihan po ba natin? Yung po yung justification. And then, yung pangalawa po sa gitna, sanctification, ito po yung present. Sabihin mo nga, present. Ito po yung present na katatayuan po natin. The ongoing process of growth and maturity, believers cooperate with the Holy Spirit in fighting sin. Okay? So, we have to cooperate with the Holy Spirit because the Holy Spirit is in us. Amen? We have to cooperate to fight that sin. Amen? Amen po ba? So, yung pangatlo po, yung glorification, yung future. Yung po yung mangyayari in the future. Amen? Final restoration where believers are made perfect with Christ, accomplished fully by God upon Christ's return. Amen? Naintindihan pa ba natin? So, ibig po sabihin, para tayo maging perfect, ay in the future pa yon, mga kapatid. Wala pa mong perfect ngayon. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Pero, hindi na po tayo makasalanan. Okay? Okay? Hindi na po tayo makasalanan. Why? Because, pinako na sa krus ng Kalbaryo, inilibing na. Amen? Lahat na hindi na tayo naging makasalanan. Amen? Wala na yung root ni Adam sa atin. Why? Because ang second Adam na meron tayo ngayon ay si Jesus. Amen? Pero, nagkakasala pa rin tayo. Amen? Naintindihan po ba natin? Hindi na po tayo makasalanan, pero tayo po ay nagkakasala pa rin. Sino po rito hindi nagkakasala? Taas ang kamay. Kayo na po ating sasambahin. Wala pa, di ba? Yan po ang katatayuan o struggle ng mga Kristiyano in present time. Amen? Yung sinasabi ni Apostol Pablo, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Gusto kong bumait. Amen? Gustong bumait pero hindi magawa. Amen? Why? Okay. Tanungin nyo nga ako, why? Okay, ito, makinig po kayo. Amen. Bakit? Bakit kaya? Okay. So, okay, tandaan po natin, yung sanctification, kailangan tayong makipag-cooperate sa banal na Espiritu. Amen? So, ito yung nangyayari, araw-araw ang nangyayari. Amen? Naalala niyo si Joseph? Naalala niyo si Joseph? Si Joseph, nung si Atipar, hindi Atipar ang pangalan, pero si Atipar, asawa ni Potiphar. Si Atipar, type niya si Joseph. Okay? Alam niyo, araw-araw na ginagawa anong sinasabi ni Atipar? Sipingan mo ako, Joseph. Araw-araw. Ganun ang ginagawa kay Joseph. Sinasabi kay Joseph. Okay? Okay, sapagkat si Joseph ay matipuno, gwapo, amen?
At alam niyo po ba, ang mga suot ng mga slave noon, katulad ni Joseph, ito lang po ang ito lang may takip. So, ibig sabihin siya ay may abs po siya. Okay? Siyempre, nakikita ni Ate Par, gwapong-gwapo, di ba? Amen? Naintindihan po ba natin? So, pero, anong ginawa ni Joseph? Siya po ba ay pumatol? Hindi siya pumatol. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Amen? Tumakbo po siya. Papalayo. Tama, hindi ko nabanggit Papalayo, papalayo. So, nakuha yung damit. Okay, nakuha yung damit, di ba? Anong ginawa? Iniwan na lang yung damit. Okay, iniwan na lang yung damit. Okay? Basta tumakbo siya palayo. Okay, araw-araw po, ganun din ang ginagawa ng kaaway sa atin, mga kapatid. Amen? Halimbawa, meron kang kapitbahay, ang kulit, di ba? Na tapon ng basura sa harap mo. Laging sabihin ng kaaway sa'yo, ano naman na yan? Sabihan mo na yan. Isumbong mo na yan. Okay? O kaya naman, may nagpark ng park sa harap ng di ba? Sa harap ng gate mo, di ba? So, laging sasabihin ng kaaway, patulan mo na yan. Okay? Lahat ng gano'n ay sasabihin. Amen? So, araw-araw natin yan mararanasan, mga kapatid. So, tandaan po natin, sabi nga natin kanina, we have to cooperate with the Holy Spirit. Amen? We have to know, we have to hear from the Holy Spirit kung ano ang dapat natin gawin sa mga bagay sa araw-araw na nangyayari po sa atin. Para hindi po tayo mahulog sa temptasyon ng kaaway. Amen? Okay, si Joseph, di ba? Araw-araw siya tinutukso ni Ate Par. Amen? Kung ikaw kaya yon, okay? Nandun ka sa kalagayan ni Joseph. Anong kayang gagawin mo? Si Ate Par, maganda rin siya, di ba? Siya yung di ba? Asawa siya nung parang may boss di ba? So sabi natin kanina, ano ba yung purpose ng law? Bakit may law pa rin? Bakit kailangan huwag natin i-ignore ang law? Okay, so the purpose of God's law. So, Paul explains that the law is good. Sabihin mo nga, the law is good. The law is not sinful. Amen? Amen po ba? Example na lang, mga kapatid. Kung doon sa mga kalsada, di po ba? Kung wala siyang pedestrian lane, ano mangyayari? Ano mangyayari po? Maraming masasagasaan. Ano pa? Lalo na sa bayan, maraming mga tao. Ano mangyayari? Chaos. Magulo. Amen? Amen po ba? Amen. So yung law, siya po yung nagbibigay ng order. Sa trabaho, sa isang simbahan, kung wala po tayong guidelines, okay? Amen po ba? Wala tayong mga rules or okay? Ano mangyayari? Magulo. Okay? So, sinasabi niya Apostle Pablo, the law is good. It is not sinful. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, the law is good. Amen? Okay. Number 1, purpose ng law ay, the law reveals sin. Okay? Sabi po sa Romans chapter 7, verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, if it had not been for the law, I would have not recognized sin. For I would not have known, for example, about coveting what belongs to another, and would have no sense of guilt if the law had not repeatedly said, you shall not covet. Amen? So kung wala tayong law sa ating sa bansa, you shall not covet, ang dami ngayong mga adulterous. Diba? Ngayon na nga lang na may law, wala adulterous lalo na kung wala pang law na yan. Diba? Naintindihan po ba natin? Because the law reveals sin. Inahayag niya ang kasalanan. That's why ginawa ni God yung Ten Commandments para
malaman ng Israelites na mali pala yung mga kanilang pinaggagawa. Amen? Amen po ba? Na hindi pala pwedeng asawahin yung anak mo or gano'n. Basta lahat, may mga gano'ng mga law. Amen? So malinaw mga kapatid, the law reveals sin. So, sin is defined and exposed by God's commandments. Amen? The law function is like The law functions like a spiritual MRI. Sino nakakita ng MRI? Sino na sumalang na sa MRI? Okay? The law functions like a spiritual MRI, diagnosing hidden diseases. Okay? Yun po ang purpose ng law. Awareness of sin is meant to drive people toward a Savior, not despair. I remember nung ako ay bata pa. Sino nakakaalam ng Gideon Bible? Sino nabot po yun? Kasi po nung elementary, lagi ko po kami nakakatanggap ng Gideon Bible, di po ba? So ako naman, yung curiosity naman, kasi wala naman kami, may Bible kami, pero hindi naman binabasa. So basta yung Bible na maliit pocket Bible na yun, binabasa ko. Hindi ko alam bakit babasahin ko lagi yung nasa Apocalypse. Tama ba? Apocalypse ba yun? At doon nakikita ko yung kahihinatnan ng mga makasalanan. So after ko mabasa yung alam nyo, bumabait ako. Bumabait ako kasi nga nakita ko yung mangyayari sa mga wicked di ba? Pero after nung mga ilang araw na, balik ulit sa dati. Amen? Sino rito makaka-attend ng mga retreat, di ba? Diba sa mga dati ating mga simbahan before? Lahat kami, buong pamilya, pupunta kami ng retreat. Okay? Okay, sasabihin lahat ng i-reveal lahat ng mga kasalanan mo, papaiyakin ka pa, di ba? So, pag uwi mo sa bahay, ang bait mo. Ang galang mo sa magulang mo, di ba? Ang babait mo sa mga kapatid mo. Pero after mga ilang days ulit, balik ulit sa dati. Hello? Amen? Ngayon ba, meron pa rin ganun? Dito sa Rema? Kapag Sunday, mabait, pag uwi sa bahay. Hindi na po tayo ganun, mga kapatid, di ba? Dapat hindi na po ganun. So, alam niyo po mga kapatid, kapag every time na nababasa ko po yung nangyayari po doon, ako po ay umiiyak sa Panginoon. Humihingi po ako ng tawad. The moment na makita ko yung kahinat na ng mga makasalanan, mga wicked, ako po ay umiiyak ko sa Panginoon. Sinasabi ko lagi, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Alam naman po natin na, hindi ko na i-literate yung mga kasalanan, pero siyempre lahat po tayo ay may maraming mga kadumihan ng araw. So, awareness of sin is meant to drive people toward a Savior, not despair. Kaya po, meron pong law. Amen? Okay, number 2. Ano pa yung number 2? Basa. Okay, basahin po natin Romans 7 verse 8. But sin, finding an opportunity through the commandment to express itself, produced in me every kind of coveting and selfish desire. For without the law, sin is dead. The recognition of sin is inactive. Amen? Ang human hearts ay naturally nagre-rebel. Amen? Sa lahat ng mga restriction. Amen? Meron akong pinost sa na sinample ko lang. Nilagay lang ako ng do not scan. Ewan ko lang kung di ba yung mga tao ngayon, pag may sinabi yung bawal, di ba, bawal tumawid, pero ginagawa pa rin, di ba? So parang laging, kasi ang tendency kasi ng mga tao, yung human naturally talaga na rebelde. Amen? That's why pag ang mga bata anong araw, habang binabawal mo, marami kang bawal, ano nangyayari? Lalong nagre-rebelde. Amen? Amen po ba? So, when a command is given, sinful nature reacts defensively. Okay?
Ang problema ba ay ang law? The problem is not the law. Ano ang problem? Yung human hearts ang problema. Amen? Yung minana nating kasalanan mula kay Adan, yun po yung problema. Amen? Yun po yung cancer. Amen? So, when a command is given, sinful nature reacts defensively. Sin uses the law as an opportunity to express rebellion. Okay? Napoprovoke. Amen? Kilala niyo si Haring David. Diba? Si Haring David ay nagpakasarap-sarap doon sa kanyang kaharian at nakita niya, sino? Sino nakita niya? Si Bathsheba na hubot-huba na naliligo. Okay? Nakita niya. Kaya nakita niya na maganda, hubog ang katawan. Anong ginawa niya? Pinatawag, di ba? Amen? Amen po ba? Ano pang nangyari? Sila ba ay nag-jack and poy lang? Ha? Nag-jack and poy lang ba si Bathsheba sa si Haring David? Amen? So, anong nangyari? Siyempre, yung authority ni David ay ginamit niya kasi siya po yung hari. Ano nangyari? So, hindi lang po yun, nagbunga pa ng iba't ibang mga kasalanan. Hanggang sa pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Okay? Amen po ba? Susundan niyo po ba, mga kapatid? So, number 3. Okay, sabi ko kanina, di ba, pinapatay ni Haring David yung asawa ni Bathsheba. So, the law kills. Amen? Basahin po natin yung Romans 7:9-11. I was once alive without knowledge of the law, but when the commandment came and I understood its meaning, sin became alive and I died, since the law sentenced me to death. And the very commandment which was intended to bring life actually proved to bring death for me. Sabi nga, di ba sa Bible, the wages of sin is death. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa verse 11, for sin, seizing its opportunity through the commandment, beguiled and completely deceived me, and using it as a weapon, killed me, separating me from God. So, external obedience exposes internal failure. Amen? Coveting underlies many outward sins, katulad ng adultery, yung pagsisinungaling, yung pag-stealing, amen? Kahit maliit man niya, kahit mababang halaga yung ninanakaw. Amen? So, the law promises life but cannot deliver it. Moral effort leads to guilt and spiritual death, not righteousness. Amen? Amen po ba? Again, the law kills. Amen? Okay, number 4, the law magnifies sin. Sabi po sa Romans 7:9-11, sabi dito, I was once alive without knowledge of the law, but when the commandment came and I understood its meaning, sin became alive and I died, since the law sentenced me to death, and the very commandment which was intended to bring life actually proved to bring death for me. Okay? Sin is shown to be sinful beyond measure. Redefines sin from mistakes to a serious, deadly condition. Okay? Di ba mga kapatid, katulad yung nangyari kay Haring David? Amen? Nagsanga-sanga na yung kanyang mga kasalanan. Amen? So mga kapatid, yung purpose, bakit may law? Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, puntahan po natin yung sinasabi po natin kanina yung conflict. Sa Romans 7:14-23, ito po yung the Christian's inner conflict. Amen? Na kung saan gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Sabi dito, 23,
We know that the law is spiritual, but I am a creature of the flesh, worldly, self-reliant, carnal, and unspiritual, sold into slavery to sin and serving under its control. For I do not understand my own actions. I am baffled and bewildered by them. I do not practice what I want to do, but I am doing the very thing I hate and yielding to my human nature, my worldliness, my sinful capacity. Now, if I habitually do what I do not want to do, that means I agree with the law, confessing that that is good, moral, excellent. Amen? So, hindi ko na po pahabain. Basta yun po yung sinasabi po natin kanina sa Apostol Pablo, gusto niyang bumait pero hindi niya magawa. Ano yung may nangyayari, may mga laban na nangyayari sa loob. Amen? So, mga kapatid, ang tawag po doon ay it's a picture of sanctification. Sabihin mo nga, hindi siya biblical eh. Kasi yung palang ang pinag-originate po nun ng asong, yung black dog at saka yung white dog, yun po ay sa Indian, sa Amerika. So, ibig sabihin, parang sinasabi po doon na may dalawang nature na naglalaban-laban. Amen? Di po ba? Pag pinakain mo yung puti, mas malakas yung puti, matatalo niya yung itim. Di po ba? Pero, alam niyo po mga kapatid, doon sa binasa po natin, mga kapatid, ibig po sabihin, mga kapatid, meron na tayong bagong nature. Amen? Amen po ba? Pero yung flesh, kasi po yung flesh, yung po ay may memory. Sabihin mo nga, memory. Amen? Sino rito yung mga athlete? Di po ba? O yung mga nagpapiano, yung tulad ng muscle nila, may memory po yun. Kahit minsan nawala na yung parang may problema na yung tawag dito sa pag-iisip mo, hindi mo na alam yung mga keyboards na yan. Pero dahil sa muscle memory, nagagawa mo pa rin. Amen? So, ibig po sabihin, sa atin mga Kristiyano, merong two realms. Amen? May dalawang realm. Amen? Yung ating yung spirito na kung saan na kay God, na binago ng Panginoon, amen? At yung flesh na yan, amen? Amen po ba? Yung flesh na yan, yung realm na yon, na kung saan, pag may memory pa rin yan, naaalala pa rin niya yung mga kasalanan, okay? Ng mga pinagagawa. So kung ikaw ay nahuhugot pa rin, para napupull down pa rin, ganun ang nangyayari. Kapag hinayaan mo na manaig yung flesh sa'yo. Okay? Ganun ang mangyayari po sa atin. That's why, sinasabi po natin, we must cooperate sa banal na Espiritu. Amen? Kahit anong gawin mong disiplina, walang magagawa, kapatid. Amen? It is only by the grace of God. Amen? It is only by the grace of God. Kaya yung sanctification, di ba sabi nga sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but by the renewing. Kailangan ma-renew yung ating mga isip. Amen? Amen po ba? Amen. Kailangan babad po tayo sa salita. Amen? Amen po ba? Amen. So, merong two realms. Flesh has a memory. Sabi sa Romans 7:14. And the reality, amen, yung failure na yon ay mangyayari kapag tayo ay nagpadala sa flesh. Amen? Dapat wag mo nang babalikan yung flesh na yan, yung old na ikaw. Amen? Sapagkat if you are in Christ, you are a new creature. Amen? The old has gone, the new has come. Amen? Huwag din po tayo mag-rely sa ating sarili. The danger of self-reliance. Huwag po tayo mag-rely. Wala po tayo magagawa, kapatid. Kahit anong gawin mong disiplina, okay, walang magagawa. We have to rely on our
on the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Sapagkat yung flesh na yan, amen, yan po ang laging mahahatak sa iyo pababa. Amen? So, lagi pa rin may temptation. But, kung tayo po ay, tandaan nyo sino yung nakakaalam nung about sa wilderness na kung saan si Jesus Christ ay tinep ng kaaway? Sino nakakaalala po mga kapatid? Sino nakapabasa? Ang kaaway nag-quote sa Bible. Amen? Amen po ba? Ano ang ginawa ni Jesus Christ? Anong ginawa niya? Nag-quote din siya. Amen? Amen po ba? Kaya kung tayo mga kapatid, Kristiyano, at hindi po tayo alam, wala po tayong alam sa Biblia, sa Scriptures, pag dumating ang temptation, ano ang ipangbabato natin sa kaaway? Hello? Hello? Di ba? That's why kailangan po tayo po ay nagsosoak sa Word of God. Amen? We must soak ourselves in the Word of God, sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba, yung si Jesus Christ, nung bata pa siya, ay lagi siyang nasa templo, nakikinig ng salita, ng laws. Amen? Amen po ba? So, ganon ang gawin po natin, mga kapatid. Anong gagawin po natin? Sabi mo sa katabi mo, read your Bible. Amen? We must read. Amen? So, Pastor, mahalaga pala yung BRC. Mahalaga ang BRC. Amen? Amen po ba? Mahalaga. Amen? Importante ang devotion. Mahalaga ang study ng salita ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Hello? When was the last time you read your word? Amen? May kausap pa mo ba ako? Okay. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Konti na lang. So the goal of sanctification, maturing in Christ, is not to change who you are, but to become who you are now in Christ. Amen? We must know our identity in Christ. Amen? Amen po ba? Alam mo dapat kung sino ka sa Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo ba kung sino ka sa Panginoon? Di ba? Kinakanta natin, I know who I am. Di ba? Kinakanta, I know who I am. Di ba? Dapat alam mo kung sino ka sa Panginoon. Sapagkat kung hindi mo alam, amen, ano mangyayari? The devil will define who you are. Amen? Paano natin makikilala kung sino tayo sa Panginoon? Read your Bible. Amen? Pastor, mahalaga pala ang Bible study. Mahalaga ang Bible study. Amen? That's why kung ikaw ay bago pa lang dito mga kapatid, kailangan kang umattend ng mga Bible study. Amen? Para ikaw po ay lumago. Sabihin mo nga sa katabi mo, lumago. Amen? Kailangan po nating lumago sa salita ng Diyos. Okay? True spiritual growth requires dependence on God, not discipline alone. Okay? Amen po ba? So kapatid, okay lang kung hindi ka nakapag-BRC ngayon, ha? Okay, wag tayo masyadong okay? Wag mo masyadong may grace pa rin, okay? Wag po tayo masyadong parang, alam niyo yun, parang masyadong ini-strict mo yung sarili mo. Amen? Sabi ko nga kanina, by the grace po. We have to rely on the grace of God. Amen? Amen po ba? So, ano ang sabi dun sa Romans 7:24? Amen? Diba? Wretched and miserable man that I am, who will rescue me and set me free from this body of
death, this corrupt mortal existence. Alam niyo po ba, di ba alam niyo naman yung bangkay, di ba? Ganto ang nangyayari po sa atin. Tayo ay may daladalang bangkay sa likod. Amen? Kung hindi pa natin gini-give up yung patay na yan, amen, yung flesh na yan, lagi po tayo may daladalang patay sa likod natin. Kaya that's why kailangan po natin, iwanan natin yung ating luma. Amen? Amen po ba? Kailangan na nating iwanan yun. Sapagkat kung hindi mo pa rin iniiwan, lagi mong pasan-pasan mo yung lumang ikaw. Amen? Naintindihan niyo po ba natin, mga kapatid? Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? Sino kaya ang sabi sa Tagalog, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Amen? Ano ang sabi ng verse 25? The hope of victory. Sabi doon, thanks be to God for my deliverance through Jesus Christ of our Lord. So then, on the one hand, I myself with my mind serve the law of God, but on the other, with my flesh, my human nature, my worldliness, my sinful capacity, I serve the law of sin. Amen? So, ano ba ang paglilingkuran mo? It is your choice, mga kapatid. Amen? It is your choice. Sabi sa Romans 8 verse 10 to 11, if Christ lives in you, though your natural body is dead because of sin, your spirit is alive because of righteousness which He provides. And if the spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 51 to 54, listen very carefully. I tell you a mystery, a secret truth decreed by God and previously hidden, but now revealed. We will not all sleep in death, but we will all be completely changed, wondrously transformed in a moment, in a twinkling of an eye, at the sound of the last trumpet call. For a trumpet will sound, and the dead who will believe in Christ will be raised imperishable, and we will be completely changed, wondrously transformed. For this perishable part of us must put on the imperishable nature, and this mortal part of us that is capable of dying must put on immortality, which is freedom from death. And when this perishable puts on the imperishable, and this mortal puts on immortality, then the scripture will be fulfilled that says, death is swallowed up in victory. Vanquished forever. So what now, kapatid? Thanks be to God through Jesus Christ. Deliverance does not come from effort, but from Jesus Christ. Amen? So gusto ko lang pong iwan po sa atin lahat, mga kapatid. Where do you see the Romans 7 war in your own life? Wanting to do right but doing what you hate, and what tends to trigger what struggle. Number 2, what would it look like this week to pursue sanctification by depending on Jesus and the Holy Spirit, not just willpower? And what practical step could you take to look in and look out? Amen? Look in. Amen? We must look in ourselves. Amen? We must be honest. Amen? Our weakness. We must confess our sin. Amen? Yung ating mga kahinaan. And we must always look up to our Lord Jesus Christ, our deliverer. Amen? Ang ating Savior, mga kapatid. Amen po ba? So grace sustains both salvation and our growth. Amen? The grace of God sustains our salvation and our spiritual growth. Amen?
Okay, last na lang. Ini-invite ko pa yung worship team. So, mga kapatid, be authentic. Confess sin honestly. Be dependent to God. Receive God's grace. Be joyful, celebrate redemption. Amen? And be responsive. Respond through communion and worship. Amen? Amen? Through reading the Word of God. Amen? Amen po ba? We must be responsive. Amen po ba? Again, mga kapatid, kung tayo po ay may mga struggle sa buhay, struggle sa ating mga dinadaanan sa ating Christian life, we must be authentic. We must admit, amen, yung ating mga kahinaan. Amen? And as we worship the Lord, let's allow the Holy Spirit to speak to us. Aminin po natin na hindi natin kaya. Hindi natin kaya na kahit anong disiplina mo sa katawan mo, kung anong sa buhay mo, kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi mo kaya. Amen? Ganon din yung kahalagahan kung meron kang kung meron kang ka-TTP, mga kapatid, di ba? There's someone na meron kang makakausap, amen, to confess your sin or your weakness, amen? At mapag-pray ka, mga kapatid. So as we worship the Lord, tayo po tumayo lahat. Let's allow the Holy Spirit to speak to you. Amen? Lalong-lalo na kung ikaw, kapatid, ay yung may mga struggle. Let us allow the Holy Spirit to speak and to minister to each one of us.